Okay, mga kapatid, ito naman po ay tumutukoy sa limang kategorya na nagbibigay ng pangkalahatang idea po ng Biblia. So, yung una po ay tinatawag na pahayag o yung revelation tungkol sa katangian ng Diyos. Pangalawa po ay yung pahayag tungkol sa banal na paghuhukom o yung divine judgment para sa kasalanan at pagsunod. Pangatlo ay yung tinatawag na revelation o yung kapahayagan tungkol sa banal na pagpapala para sa mga mananampalataya o para sa pananampalataya at pagsunod. Pang-apat ay yung revelation o yung paghahayag tungkol sa Panginoon, tagapagligtas at paghahain para sa kasalanan. Then yung pong panlima o yung pahayag naman tungkol sa kaharian at kaluwalhatian ng Panginoong tagapagligtas. Okay. So una, ito po ano, yung pahayag tungkol sa katangian ng Diyos o yung attributes of God. Bilang isa sa general idea po ng Biblia, sa ating pong pagkakaunawa, yung pong Biblia ay nagsasaad ng mga bagay tungkol sa Diyos. Mga bagay na tumutukoy ayon sa kanyang katangian, ayon sa kanyang plano, ayon sa kanyang kalooban. At dito pinapahayag po ang kanyang pagiging Diyos, yung kanyang sarili bilang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, bilang Diyos ng universe, ng sansinukob. Na ang ginawa niya, pinili niyang gawin tayong mga tao, nilikha niyang mga tao upang ipakilala ang kanyang sarili din sa ating mga tao. Makikilala po natin ang Diyos kung babasahin po natin o babasahin ng tao yung salita po ng Diyos. At sa paghahayag po ng kanyang sarili, ay pinahayag din po niya yung kanyang standard, yung kanyang perfect in holiness o yung kanyang perfect righteousness na binabanggit. At mula kina Eva at Adan hanggang kina Cain at Abel at ah, sa lahat po ng mga karakter sa Bible, after po nung ah, law ni Moses, na ibigay po yung law kay Moses, na doon ay pinakita po ni Lord ayon sa kanyang mga utos yung kanyang tinatawag na righteousness po ano. At itong kanyang holiness and righteousness ay nanatili hindi lang sa lumang tipan hanggang sa huling pahina po ng bagong tipan o ng New Testament. Na ang mahalaga po na maintindihan po natin dito na ang paglabag ayon sa kasulatan o paglabag sa kanyang katwiran, ayon sa kanyang standard, yung sa kanyang kabanalan ay nagbubunga ng paghatol o ng judgment. Ito ay hindi lamang pansamantala na paghatol o yung temporary judgment. Ito rin ay merong kakibat na eternal judgment o pangwalang hanggang paghukom ng Diyos sa tao. May mga binanggit pong mga ways, mga paraan kung paano po nagpahayag po ang Diyos, ang salita ng Diyos tungkol sa Diyos, na binanggit naman po sa Lumang Tipan o sa Old Testament, bilang pagpapahayag o bilang kapahayagan ng mga bagay tungkol sa kanyang sarili sa pamamagitan po ng ilang mga paraan. Una, yung creation o yung paglikha. Sa Book of Genesis, do'n po binanggit po yung paglikha po ano. So do'n po ay nilikha po ng Diyos ang lahat ng bagay, maging ang tao. At ginawa nga po niya yung tao ayon sa kanyang wangis o ayon sa kanyang larawan. And then, ang pangalawang paraan din ng pagpapahayag ng kanyang sarili ay yung paglikha niya ng mga anghel. Then, yung mga palatandaan o yung kababalaghan at mga himala, yung mga signs, yung wonders at yung mga miracles po na sinasabi. So dahil po doon, pinapahayag po ng Diyos na siya po yung nasa likod po ng mga himala. Lahat ng kababalaghan na pinag-uusapan, binabanggit sa salita po ng Diyos. Gano'n din yung mga pangitain, mga visions, mga binigas na mga salita ng mga propeta. Sapagkat alam natin po yung mga propeta ay ginamit din po ng Diyos para ipahayag, ipaalam kung ano ang plano ng Diyos, kung anong naisin ng Diyos, kung ano yung will ni Lord sa mga tao. And then, itong lahat ng ito ay nakasulat sa sulatan o particularly po sa Old Testament.
Pagdating naman po sa New Testament, may mga binanggit din po na halos kaparehas din po ng ilang mga revelation o kapahayagan, yung mga paraan kung paano po nagpakilala ang Diyos, na ito po ay nahayag din naman po sa Bagong Tipan. Yung kagaya rin po yung paglalang, dito po mas naging malinaw at mas naging ganap po Nilalang, sabi nga po, nilalang ng Diyos ang tao, si Kristo Jesus na siyang mismong larawan ng Diyos. Mga anghel, mga palatandaan, kababalaghan at himala, mga pangitain, binigkas ng mga salita ng mga apostol at propeta, nakasulat na kasulatan. Sa pangalawa po ay yung pahayag o yung revelation naman tungkol sa paghukom, yung judgment para sa kasalanan at pagsunod. So dito po tinatalakay yung mga bagay-bagay tungkol sa mga usapin pagdating sa sin o yung kasalanan po ng tao. Na itong kasalanan ng tao, 'di ba po sa Biblia, dalagan doon ay ang kasalanan ay pinag-uusapan doon na meron itong kahatulan o merong tinatawag na righteous judgment of God. Dito po sa mga bagay patungkol sa paghuhukom at para sa kasalanan, pagsunod, dito po ay pinag-uusapan yung masamang epekto ng kasalanan, nakamamatay na epekto at sa panahon sa kawalang hanggan ng paglabag sa pamantayan ng Diyos. Ibig sabihin, pag lumabag po yung tao, dahil ang tao ay alam natin dahil sa kasalanan na pumasok sa sangkatauhan dahil sa temptation, sa disobedience ni Eva at ni Adan, ay pumasok ang kasalanan sa buong sanlibutan. At ito ay nagbubunga ng hindi magandang epekto po Ang bunga nga po nito ay kamatayan. Then, sabi po ng ating pag-aaral ay meron pong 1,189 na chapters sa Bible na apat lang po dito yung hindi napag-usapan yung fall. Okay, yung fall of men. Ito po yung una at yung unang dalawa at yung huling dalawa ng chapters bago ang fall o yung pagkahulog pagkatapos ng paglikha ng tinatawag na New Heaven and New Earth. Ibig sabihin dun sa dami ng chapters na ito, apat lang po doon ang hindi napag-usapan yung pagbagsak. Ano, at lahat na yung ng tao, I mean, pagbagsak dahil sa kasalanan, yung the rest ng chapters ay tumutukoy na sa, yun nga po, yung tragedy ng kasalanan. Okay, ganun po yung talagang binibigyan ng pansin po ng Biblia po pagdating po sa Revelation po, pagdating sa judgment para sa kasalanan at pagsunod. Then sa Old Testament naman po, sa Lumang Tipan, doon pinakita ng Diyos ang kapahamakan ng kasalanan. Dahil sa pagsuway, merong kapahamakan na magaganap. Ito po ay pinakita at pinahayag niya doon sa ilang karakter sa Bible, sa Genesis, kay na Eva at kay Adan, ganoon din kina Cain at Abel, sa mga naunang ninuno ng mga Israelita, patriarchs, ganoon din kay Moses at sa Israel, sa mga hari at mga saserdote, ilang mga propeta at sa mga bansang hentil or sinabi po nating hentil, ito po yung mga non-Jewish people. At sa buong lumang tipan o Old Testament, ayun po, nakalagay po diyan na walang humpay na talaan ng patuloy na pagkawasak. Sabihin, dire-diretso po, patuloy na pagkawasak na dulot ng kasalanan at pagsuway sa batas ng Diyos. Mga po dahil sa pagsuway sa Diyos, sa kabanalan ng Diyos, against the will of God, the righteousness and holiness of God, ay meron po itong ah, patuloy na epekto sa tao. Pagkawasak na dulot ng kasalanan at pagsuway sa batas ng Diyos. So marahil po yung batas na tinutukoy dito, ito po yung Ten Commandments po, yung batas ng Diyos. Meron po siyang divine law. Sinasabi po at yung tao ay talagang ang punta pagka namatay na walang relasyon kay Kristo at walang nagbayad ng kanyang kasalanan, wala siyang tunay na relasyon sa Diyos. Itong tinatawag na judgment, po. So may pansamantalang epekto
may walang hanggang epekto po yun ano. Then, sa bagong tipan naman po, patuloy pa rin pong pinag-uusapan dito, dinidiscuss po dito yung kasalanan ano, yung sin. Subalit binanggit sa ating aralin na ito ay mas nagiging mas malinaw, mas maliwanag po yung pagpapahayag, pangangaral o pagtuturo, lalo na nung dumating po ang ating Panginoong Jesucristo at mga apostol. Sapagkat una pa lang nung si Jesus po ay nangaral ayon sa kanyang ministry, pinangaral po niya yung patungkol saan? Sa kasalanan, pagsisisi, yung kaharian ng Diyos, yung paghuhukom ng Diyos. So yung mga bagay po na yun ay napaka-importante po ano, para sa atin na nag-aaral po ng Word of God. Kaya bakit kailangan nating pag-aralan ito? Para maintindihan po natin ano yung plano ng Diyos at ano yung gagawin po ng Diyos. So, yun. Then, yun, pinagpatuloy po ng mga apostol, ano, yung pangangaral na yun tungkol sa paghahari ng Diyos, tungkol sa Diyos, patungkol kay Jesus, sa ating tagapagligtas. At sabi nga po, itong mga apostol na ito ay nagsisimula at nagtatapos sa isang tawag, yung call of repentance. Ngayon, si Haring Herodes, ang mga pinunong Hudyo, ng bansang Israel, kasama po dito si Pilato, maging ang Roma, at iba pang bahagi ng mundo, lahat ay tinanggihan ng Panginoong Jesus ano, bilang tagapagligtas. Kumbaga ni-reject po nila ang ating Panginoon ayon sa katotohanan na ito, katotohanan ng Diyos. At yun nga ang nangyayari. Sabi po ng ating pag-aaral ay hinahatulan ang kanilang sarili. Dahil pag ang isang tao ay tumanggi, ni-reject po nila ang ating Panginoon, eh talagang doon pa lamang ay hinatulan na po sila, no? Hinatulan na ang kanilang sarili. Okay. Kaya importante po na ang tao ay mabuksan po doon sa kamalayan. Yung pagdating po sa patungkol po sa salita ng Diyos, patungkol sa Diyos. Kaya yun po yung halaga po nito, ano? Then, ang salaysay ng kasalanan ay nagpatuloy nang walang tigil hanggang sa katapusan ng panahon. Hanggang pagka tinignan po natin yung Biblia, no? Pagka binuklat po natin, lagi pong nandun, ano? Yung pag-uusap, yung, yung halaga ng pagsunod sa Diyos, yung epekto ng pagsuway sa Diyos, mga bagay patungkol sa kasalanan, binabanggit po, ano? At ito sabi, ang salaysay ng kasalanan ay nagpapatuloy nang walang tigil hanggang sa katapusan ng panahon at ang pagbabalik ni Kristo sa paghukom. Sa bagong tipan ng pagsuway, disobedience ay higit na lantad kaysa pagsuway sa lumang tipan. Dahil kinapapalooban nito ang pagtanggi sa Panginoong tagapagligtas na si Jesucristo, mas maliwanag yung katotohanan na ipinahayag ng bagong tipan. Okay, yun po yung ilan sa mga general view or idea pagdating po sa ah, banal na paghuhukom o yung divine judgment para sa kasalanan at pagsunod. Pangatlo po yung na category is yun nga po ano, yung tungkol naman sa banal na pagpapala para sa pananampalataya o mananampalataya at pagsunod. So kung merong pagsunod, meron tayong pananampalataya, merong kaakibat naman na pagpapala. Okay, blessing, divine blessing. Okay, galing sa Diyos po 'yun ano. So, 'yun, itong kasulatan na ito ay maraming beses na nagsasabi ng maraming magagandang pangako, mga gantimpala, okay, para sa mga sumusunod po sa Diyos ano. At itong mga gantimpala na ito ay maaaring sa kasalukuyang panahon matanggap ano, at sa kawalang hanggan o sa eternity na darating. Eternity after death, ano? Sabihin ng tao na namatay, naligtas, matatanggap po niya yung mga pagpapala na yun mula sa Diyos. Ito is sa matatanggap ng mga taong nagtitiwala sa Diyos at naghahangad na sumunod sa Kanya. Kaya importante po malaman po yung will ni Lord at sundin po itong will na ito. Okay? Para matanggap po yung blessings. So in every yung ano natin, yung pagsunod po natin, ay meron po yung corresponding blessings po, ano? Blessing. And then
lumang tipan dito, pinakita ng Diyos ang pagpapala ng pagsisisi mula sa kasalanan. Pananampalataya sa kanyang sarili, kay Lord, pananampalataya sa ating Panginoon, at pagsunod sa kanyang salita. Mula kay Abel sa pamamagitan ng mga patriarka hanggang sa nalabi o yung mga naiwan na tira ng mga Jew at maging sa mga hintil na naniniwala tulad ng ilang mga tao sa Ninive. Alright? So, ganun po yung pinapahayag po ng Old Testament na yung halaga po ng pananampalataya, pasakop sa Diyos, paniniwala, pagtanggap, pagsunod sa Diyos, sa kanyang salita. Nakita po natin yung ilang kwento po sa Bible, gaya po ni Abraham, sila po'y sumunod at siya po'y pinagpala. Tulad ni David, minsan siya'y sumuway, pero siya'y nagrepent, siya po'y nagsisi, siya po'y pinagpala. Okay, tumagal po yung kanyang paghahari sa Israel ayon sa kalooban po ng Diyos. Kaya importante po yung pamantayan ng Diyos na ito, yung standard ng Diyos para sa tao ay malaman po ng tao yung kanyang kalooban, maging yung kanyang moral law ay palaging pinapaalam. Alright, then sa bagong tipan, doon muling ipinakita ng Diyos ang buong pagpapala, kabuuan ng pagpapala ng pagtubos. Yung tinatawag na tubos mula sa kasalanan, redemption of sin, yan. Para sa mga taong nagsisisi. Nagsisisi, ibig sabihin tumatalikod po yung tao sa kasalanan, Nagagalit siya sa kasalanan yung tao. Pagka tayo ay nandun sa mundo na, yes, dumadaan po sa ilang mga bagay na nakakagawa po tayo ng mali, di po ba? Pero ang Diyos nandun pa rin na patuloy po niyang inaabot pa rin yung ating buhay, yung ating puso para tayo ay tuloy-tuloy na magsisi at magbago ayon sa kanyang wangis. Yung wangis na ito, yung wangis na nasira po noon, nais po niyang ibalik sa pamamagitan po ng kanyang pagtubos ng kasalanan po natin. Siya po nagbayad po noon, hindi po tayo. Kaya yung kaligtasan ay galing po sa Diyos, hindi po galing sa ating mga tao. Kaya ito po ay it's only by grace and mercy through our faith. Okay. Then, pangapat po ito. Paghahayag tungkol sa Panginoong tagapagligtas at paghahain para sa kasalanan. Alright. So dito po ay tinutukoy po yung pagdating po sa ating tagapagligtas, ang ating Panginoon, yung kanyang sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Na itong pangako na ito, yung sacrifice for sin, para sa atin ay pinangako na niya noong nasa lumang tipan pa lang. Dahil sa mga prophecy, mga propesiya po ng mga prophets. Siyempre ito po ay galing po sa Diyos, ipinahayag. Sa lumang tipan pa lang ay binabanggit na po doon na meron ng mga record o mga tala according to the prophecies ng kanyang pagbabalik, ng kanyang pagdating. Okay, na ang pangako ng pagpapala ay nakasalalay sa biyaya through grace and mercy na ibinigay para saan? Para kanino? Sa ating mga makasalanan. Na itong blessings na ito, yung biyaya na ito, ay nangangahulugan na ang kasalanan na hindi pinanghahawakan laban sa makasalanan. Okay. So, nandun po yung pagpapatawad ng ating Panginoon, doon sa mga magpapakumbaba, sa mga pinili ng Diyos, tinatawag na elect of God. Bago pa man likhain ng sanlibutan, ay meron po siyang mga taong kanya. Ang tawag po doon, mga elect, mga pinili po ng Diyos, Diyos Ama na ibinigay para sa kanyang anak, tanda ng kanyang pagmamahal. Andun po na ito po ay mga tao na talagang niligtas po ng Panginoon. So, nandun po yung pagpapatawad sa kasalanan bilang pangako po ng Diyos na ito ay nakasalalay sa pagbabayad ng parusa ng kasalanan upang matugunan ang banal na hustisya. Ibig sabihin, yung tao pong may kasalanan o makasalanan, nung tanggapin po niya ang Panginoong Hesus ayon sa kanyang pananampalataya,
Siya po kung isipin po natin tayo po yung magbabayad nito ano, ng parusa. Subalit para ma-satisfy po yung righteousness of God, kailangan yung iaalay po doon ay isang banal ano, sabihin ay talagang walang bahidungis. So ang qualified lang po talaga doon ay ang anak ng Diyos ay ang Diyos mismo na siyang nagbigay. Siya yung pinakatanging qualified. Si Lord lang po yun ano. Wala na pong iba. Hindi po ang tao ang makakapagbayad ng kasalanan kasi po tayong mga tao ay may kasalanan o makasalanan. So, yung biyaya po na yun ay ayon sa Diyos, ayon sa kanyang pagmamahal at pag-ibig. So, ginawa po niya yun dahil sa kanyang awat habag po sa atin. Okay. Then, kapag ang sino mang makasalanan ay lumapit sa Diyos, pag tinuloy po natin yung pagbabasa, kung ang sino mang makasalanan ay lumapit sa Diyos, kahit sino pong makasalanan, ano, ito ay nagsisi, siya ay nagsisi, kumbinsido na wala siyang kapangyarihan na iligtas ang kanyang sarili. Yes, hindi po natin panghawakan po na kaya po nating iligtas ang ating sarili, ano. Ang aasahan lang po natin ay yung kanyang awa, yung kanyang biyaya. Kasi hindi po natin kaya iligtas ang ating sarili. Okay? Nandun naman yung awa ng Diyos. Kapag ang sino mang makasalanan ay lumapit sa Diyos, nagsisi at kumbinsido na wala siyang kapangyarihang iligtas ang kanyang sarili mula sa nararapat na paghatol ng banal na galit o yung tinatawag na wrath of God at nagsusumamo para sa awa. Ang pangako ng Diyos na kapatawaran ay pinag-aaloob. So it's by gift, by grace of God. Binibigay yung forgiveness na ito. Ano? Kaya importante po yung pagpakumbaba talaga sa ating Panginoon. Na tayo ay nagsusumamo para sa kanyang awa. Ito ay pangako po ng Diyos. So, pagkatapos po nito na ibigay pagkaloob ang forgiveness o ipataw yung pagpapatawad, dinideklara po ng Diyos na itong tao na ito ay justified. Siya po ay dinideklara ng Diyos na matuwid o righteous. Gina-justified po ng Lord. Sabihin, pinawawalang sala po siya ng Diyos ayon sa ginawa po ng Diyos ng kanyang anak. Nung ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak at yung kasalanan ng tao na ito ay talagang inamin niya sa kanyang sarili. Inamin niya na hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili at talagang siya nagsisi. Binibigay yung forgiveness, yung righteousness. Gina-justified po ito. At ito po ay dinideklarang matuwid itong tao na ito ayon sa kanyang ginawa, ayon sa ginawa po ng Diyos, hindi po sa ginawa ng tao. So ganun po yung ginawa po ng Diyos ano. Then sa lumang tipan, binibigyang katwiran ng Diyos ang mga makasalanan sa parehong paraan, sabi. Bilang pag-asam sa gawaing pagbabayad sa sala ni Kristo. Sa gayon, mayroong pagpapatuloy ng biyaya at kaligtasan sa buong kasaysayan ng pagtubos. Ang iba't ibang mga tipan, mga pangako at mga panahon ay hindi nagbabago sa pangunahing pagpapatuloy na iyon. Niyang pagkakatuloy sa pagitan ng bansang saksi sa Old Testament ng Israel at ang mga taong saksi ng New Testament ng Bagong Tipan, ang Church. Ang pangunahing pagpapatuloy ay nakasentro sa krus na hindi pagkakagambala ng plano o sa plano ng Diyos, kundi ang mismong bagay na itinuro ng lahat ng iba pa. Okay. So, yun po yung pagdating po sa paghahain para sa kasalanan tungkol sa Panginoong Jesus na ating tagapagligtas. Kaya itong kaligtasan natin ito ay talagang ito ay ayon sa biyaya po ng Diyos ano, hindi po sa atin pong ginagawa o ginawa. Ito ba, subalit po ay ayon sa ginawa po ng Diyos. Yung kanyang perfect justice na sinasabi, yung kanyang pagkamatay sa krus ay isang paraan talagang upang tayo ay magkaroon ng bagong buhay. Sabi nga po, ano, yung kanyang buhay, yung perfect life niya, yung perfect righteousness niya ay ginawa niya, binigay niya, pinahatid niya sa cross at nang magkaroon po tayo ng paraan, karoon po tayo ng tinatawag na kaligtasan.
ito po'y napakalaking pabor po para sa atin ano, na ito po'y nakatala yung mga bagay patungkol sa pagliligtas po ng Diyos. Ito po'y ayon sa kanyang biyaya, ayon sa kanyang ginawa, ayon sa kanyang kagandahan loob. Kaya praise God po ano. Then yung panghuli po na category po ay yung pahayag tungkol sa kaharian at kaluwalhatian ng Panginoong tagapagligtas. So, ito po maganda pong pag-aaral din po itong part na ito, yung category na ito, tungkol po sa kingdom ano. So, dito po ay since ang Diyos po ang siyang nagdala ng lahat ng mga kasaysayan o ng kwento ng buong Biblia. Dito, since siya po ay Diyos ng kasaysayan at the same time, kontrolado po ng Diyos ang lahat ng bagay. Maging ang kanyang walang hanggang kaluwalhatian ay talagang pinahayag niya po dito ano. Yung tinatawag na pagtubos, kung paano niya ito sinimulan at kung paano niya ito tinapos sa kwento. Dito rin po pinag-uusapan yung mga bagay o ilang bagay o truth sa tinatawag na eschatology. Eschatology po ay yung po'y pag-aaral tungkol sa mga bagay na magaganap sa huling panahon ng end of times na sinasabi. So dito po binabanggit sa category po na ito. Kumbaga dito sinasabi po at pinag-uusapan yung sa Old Testament yung makalupang kaharian na pamumunuan o pinamumunuan ng Mesiyas o ng Panginoong tagapagligtas ni Lord na meron pong darating upang maghari. Siya po yun. Okay, ganun din po, kaligtasan ng mga hentil, pagpapanibago ng mundo mula sa mga epekto ng sumpa at pagkabuhay na mag-uli sa katawan ng mga tao ng Diyos na namatay. Sa wakas, sinanghulaan ng lumang tipan. Ibig sabihin po, may prophecy po ang lumang tipan na magkakaroon ng di paglikha o pagkawasak ng sansinukob at ang paglikha ng isang bagong langit, bagong lupa, new heaven and new earth, na siyang magiging walang hanggang kalagayan ng mga makadiyos at yun nga po, yung huling impyerno para sa mga hindi makadiyos. Ibig sabihin yung hell, yung punishment po, no? So dito po sa bagong tipan, pinag-uusapan po dito yung pagtiting po sa kingdom at yung glory po ng ating Panginoon na inihayag po sa salita ng Diyos na yung glory po ni Lord ay talagang makikita po ng mga mananampalataya doon sa mga taong niligtas po niya. At dito po sa bagong tipan, ang sabi, ito pong bagay na ito ay talagang ipinaliwanag at mas pinalawak para mas maintindihan po natin mga bumabasa at nag-aaral po ng Word of God.